Good morning to all of you mga kapatid. Welcome to my YouTube channel guys. Pasensya na kayo sa mga upload ko kasi sinasamahan ko yan ng sayaw minsan. Kaya ano ba yun ang kaligayahan ko. Kaya yun lang gustong i-share. Ngayon, itong topic natin ito ay tungkol sa buhay ng isang OFW. Pasasalamat. Gusto kong i-shout out lahat ng mga parents na nandyan pa rin na nagtitiis sa ibang bansa dahil lang sa pamilya, di ba? Dahil gusto mong magkaroon ka ng magkatuparan ng iyong pangarap para sa mga anak, sa mga magulang, di ba? Kung buhay pa yung magulang mo, andyan ka na laging sumusuporta. Kaya shout out sa inyong lahat na mababait na mga OFW. Kasi ako guys, nagpurgod na ako kaya wala na ako dyan. Umaasa na lang ako sa anak ko. Yan, nanonood yung alaga ko. Ngayon, gusto kong pasalamatan. Dito ako sa ngayon. Kararating ko lang galing sa school, naghatid ng mga bata, yan, naglinis, nag-ayos. Mamaya, lalabas na naman ako magwalis. Alam niyo naman, ang dumi ng bakuran namin yan. Lakas ng ng batang to. Labas tayo guys. Yan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Umuulan. Ang lakas ng ulan kagabi. Yan. Sobrang lakas ng ulan. Kaya, ang gusto ko lang pasasalamatan yung mga buhay OFW, yung mga, tingnan nyo guys, oh. Namulaklak na yung mga snake plant ko. Tingnan nyo. Yan, oh. Kaya huwag kayong mag-apura. Magkapulaklak na talaga yung mga snake plant ngayon. Kasi, yan, oh. Dami. Yan. Dami. Doon pa. Alam nyo guys, maswerte ka kung meron kang anak at mga magulang na nasa abroad, di ba? Kasi sila talaga yung breadwinner. Gaya ko dati nung ako ay nasa abroad pa, sa Saudi, ganyan pa rin, Dubai, Kuwait, Malaysia, Malaysia, Bahrain, Kuwait, Dubai, and Saudi. 5 countries ang napuntahan ko na. Siyempre, hindi ako nagtigil talaga hanggat hindi naging, wala akong makita na yung bang, kasi ang pangarap ko noon ay sana maiyahon ko man lang ang kahirapan ng mga anak ko. Kasi sobrang hirap dati, di ba? Sobrang hirap na hirap. Grabe, araw-araw ka sa bukid. Hindi naman mahirap punta sa bukid, basta may pagkain, di ba? Pero ang mahirap yung problema mo lahat, di ba? Pagkain, lahat-lahat na, alam mo na ang kailangan ng isang tao, di ba? Lalo na kung yung mga anak ay meron naman silang gusto. Naiinggit sila sa kapitbahay mo na sila may TV, kompleto sila, nakapag-aral sila, makain nila yung gusto nila. Kung mahirap lang tayo na mahirap, kahit gusto mong kainin yun. Pero kaming mag-asawa dati, masipag din kami. Hindi namin pinapabayaan yung mga anak namin na hindi pwedeng hindi nila makain yung gusto kong ipakain. At saka makapag-aral din. Pero iba talaga yung meron kang yung bang makuha mo lahat ng gusto mo, di ba? Pero hindi ba na ibig sabihin na yung OFW ka na, lahat ng gusto mo ay makukuha mo? Hindi naman, di ba? Katamtaman lang. Ngayon, kaya nagpasalamat ako kaya kayong mga OFW, no? Napakaswerte ang pamilya nyo. At nandito sila sa Pilipinas na kayo naman ang nandyan na tumutulong sa kanila na magbigay ng mga gusto nila, lalo na yung mga magulang, di ba? Na gusto mong makapag-aral yung anak mo dahil may pangarap din sila, di ba? Kaya yan. Ako, wala akong nakapag-aral na anak ko, pero at least okay lang yun, walang problema. Nandito ako ngayon, oh. Ito yung mga halaman ko, mga sili, yan, oh. Tingnan nyo. Yan ang ko. Yan ang libangan ko, yan, sibuyas, ang dami, yan. Kahit saan, mayroon tanim, mamaya magtatanim na naman kami doon kasi ang dami kong seedlings. Nagbigay din ng barangay ng seedlings. Kaya dapat masipag ka talaga. Alam niyo, nagpapasalamat ako guys kasi yung mababait na mga OFW, di ba? Tingnan niyo naman ko, wala na, hindi kahit man lang magkulay, wala nang time kasi sobrang busy talaga guys. Ang daming trabaho. Kaya ngayon, habang ako ay malakas pa, na sumusuporta din sa anak ko diyan sa abroad. Siyempre, kung ano yung gusto niya, yung plano niya, pabayaan mo lang kasi mas maganda yung bata na may pangarap sa buhay. Basta maganda lang yung pangarap niya. Suportahan natin ng mga magulang. Kung magulang naman, ang gusto naman ng magulang ay
na ikaw ay nandyan sa abroad, yung mga anak mo nandito sa Pilipinas, mag-aral sila, di ba? Hanggat makatapos. Kayo mga magulang nyo, huwag nyo naman biguin. Ako nabigo ako kasi yun talagang pangarap ko na mag-aral yung mga anak ko noon. Kaso lang, hindi naman sila nakapag-aral, nag-asawa sila. Pero okay lang yun, sabi ko, pasalamat pa ako kasi nagkaroon ako ng mga apo, manugang din na mababait, wala akong problema. Kaya yun na lang ang blessing sa akin. Kaya lang mga anak naman, huwag kayong masyadong maabuso, di ba? Na porque naka-abroad na yung magulang nyo ay lahat ng gusto nyo, hindi nyo na iniisip makipag-boyfriend, mag-asawa ng maaga, pagkatapos mag-drugs, huwag mong gagawin yun kasi kawawa yung mga magulang nyo. Ako na lang pamaniwalaan nyo, ang hirap ng buhay ng isang OFW. Kaya shout out sa mga OFW dyan na sobrang hirap din. Alam mo ba yung maghapon ka nagsasacrifice, kailangan nila ng, lalo na yung iba, kapag lalo na yung, hindi lahat ng katulong ay maganda yung trato ng mga amo hindi lahat ng mga katulong ay maswerte, di ba? Ako, ang dami kong naranasan na kahirapan sa abroad. Kaya, kinikwento ko yan sa mga anak ko dati. Na, pasensya kayo, noong panahon na ako, yung unang abroad ko, sobrang hirap ko. Maltrato, hindi bigay ang sahod, niwalang cellphone, ninanakaw yung amo ko yung cellphone, hindi ako makatawag sa mga anak ko. Ang liliit pa yung mga anak ko, dati gusto ko silang matawagan, wala. Buti pa nang nasa Malaysia na ako, mabait yung mga amo ko sa Malaysia kasi bigyan nila ako ng pribilehyo na sumulat sa mga anak ko kasi wala pang cellphone noon eh. Bihira pa yung cellphone dati, sulat pa lang yung uso noon. Yan. Tapos pag may sulat na ako, sobrang saya ko na kasi isa-isa yung mga anak ko, may na sila, may mayroon na silang sulat sa akin. Binibigyan, mayroon na sila isa-isa. May sobre, doon sa isang sobre, 4 na sulat ang babasahin ko yan. Isa-isa sa kanila, may sulat. Ayan. Kaya masaya ako dati. Pero ngayon, uso na yung cellphone. Di ba? Uso na yung cellphone. Kaya, nagpasalamat talaga ako sa mga, lalo na ngayon at nakaalis yung anak ko na isa. Ayan. O, tingnan nyo guys, Yan, bulaklak na. Pati sili na bulaklak. Yan, maswerte daw tayo kapag namulaklak ang mga tanim natin na mga, mga snake plant. Yan lang ang variety sa akin kasi yung snake plant na yan lang ang natira sa akin. Wala pa akong At saka ito sana yung clover. Yan ang gaganda. Kaya shout out sa inyo. Maraming salamat and happy Monday. Tuloy lang ang buhay. Kahit anong hirap ang buhay ngayon, dapat mahalin niyo yung mga anak niyo, magulang, ganyan. Patas lang naman yun eh. Marunong kang magmahal sa sarili mo, mahalin mo din yung magulang mo. 'Di ba? Kaya mahalin mo din magulang mo, mahalin mo din yung mga anak mo. Ganyan talaga. Kasi hindi mo rin alam kung anong swerte nila pagdating ng panahon, di ba? Kasi marami ngayon mga bata na akala mo yagit pa sila ngayon, di ba? Walang kay tsura, ang dungis-dungis nila. Pero nasa iyo na magulang kung pabayaan mo lang yung mga anak mo na dungis-dungis, di ba? Ayan, magtatrabaho na si Lola. Kaya happy Monday. Maingay ang apo ko nanonood siya. Kumakain siya ng galing sa Saudi, walang gatas, yung Coco Crumbs. Yung ba yan? Yung chocolate, basta. Kalimutan ko, sobrang kalat ang mga apo ko yan. Maglinis pa ako guys. Maraming salamat sa support niyo sa akin. Kay Manong Lakay, kay Sis Peli, Life on Lebanon, si Arthur Blanco Sir. Kumusta kayo dyan? Si Moji on Air, si Ma'am Moji on Air, and USA. Lahat yung mga bagong ko subscriber. Ang late pa ng subscriber ko pero papasalamat pa rin ako. Ito yung mga bigay ng anak ko na pabango kasi katatanggap ko na yung mga package nila. Yan. Kaya ang dami yan, sabi ko, wag ka munang gastos kasi mahirap. Kailangan mag-ipon ka. Kasi number 1 sa OFW, ipon. Huwag niyo akong gayahin, walang ipon. Walang ipon. Ang ipon ko, resibo. Ang ipon ko, resibo. Yan sana sabi ko sana ko na ngayon, umpisan mo na, huwag ka ng gastos ng gastos, huwag ka ng bili kasi kailangan mo mag-ipon. Save mo yung pera mo para yan din sa'yo. Tama na yung plano-plano, pangarap-pangarap na business, pabayaan mo na yan. Sabi ko, huwag ka nang magbaboy, huwag ka nang mag-ipon ka. Sabi ko sana ko kasi kung puro ka lang plano-plano, ako lang magsusuporta sa'yo. Pagod na ako, matanda na ako.
Hindi ko na kaya yung magtingin ng baboy. Sana kung meron akong katulong na yung bang mabait, masipag, di ba? Kaya ang hirap. Kaya shout out sa yung mga OFW dyan na nagsasacrifice pa rin hanggang ngayon. Tis lang kayo dyan. Masarap ang buhay ng OFW kasi may sahod ka. Makain mo ang gusto mo dito. Nako, ang hirap. Kaya yan, oh. Nandyan si Lola. Si Lola, wala nang laman ang rep. Wala nang laman. Hindi pa ako nakapag-grocery. Kaya maraming salamat sa support nyo sa akin. Thank you so much. I love you all. Ingat kayo palagi. And more blessings sa inyong lahat. Sa atin lahat. Paparehas. Ayan, magtrabaho na ulit si Lola. Hanggang sa susunod. Pasensya na kayo sa mga sayaw ko. Kalokohan ko yon. Minsan, naboboring ako. Sayaw ako ng sayaw. Ayan. Pabayaan mo lang yan kasi buhay natin. Enjoy your life, sabi, until you still alive. Pag patay ka na, wala ka nang ma-enjoy kasi nasa langit na. Joke lang yun, guys. Joke ko lang yun. Kaya dapat tumawa naman kayo. Ito yung alaga kong napakakulit. Yan, oh. Shout out. Sige na. Hello to all. Sige na. Hello. Flying kiss na, baby. Flying kiss na. Yan. Paulit-ulit yung pinapanood niya. Yan, ayusin ko na yung kwarto namin na napakagulo. Ayan, maraming salamat and thank you so much. Sana mamaya manood na ako sa inyong lahat, guys. Pupuntahan ko kayong lahat. Promise, I love you all. Bye-bye!